Yan, isa si Mark Magnifico Magsayo sa mga pinakainaabangan na boksingero dito sa ating bansa, na kung saan itong si Mark Magsayo ang inaasahan na magdadala ng watawat ng Pilipinas sa world stage ng boxing. Nakatulad na lamang nitong ating pambansang kamao at 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao. Sa kasalukuyan po kasi mga idol ay may gustong sumubok sa kakayahan ni Magsayo. At ito na nga po mga idol ay ang kinikilala na numero 1 na boksingero dito sa bansang Japan. At ito na nga po ay walang iba kundi si Naoya the Monster Inoue, na ngayon ay nasa tuktok na po ng kanyang legasiya at isa sa mga boksingerong kinaabangan sa bansang Japan. Hindi lang po sa bansang Japan, dahil sa ang buong mundo ay nakatutok sa pwedeng gawin ng hapon na ito sa hinaharap. Pero pagkalipas po kasi ng ilang araw lamang mga idol ay nagsalita na itong si Naoya Inoue, na kung saan ay kanya kunong tatahakin ang dibisyon kung saan naroroon ang ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo. Si Naoya Inoue ay handa na kunong tahakin ng featherweight division at ang super featherweight division, na kung saan ay kanya kunong patadapain at iisa-isahin ang mga kampyon at mga mauhusay na boksingero dito sa kanyang tutunguhan na dibisyon. Ngayon mga idol ay ang magiging malaking katanungan ko kasi dito mga idol ay uubra kaya ang lakas ni Naoya Inoue para durugin ang isang Mark Magnifico Magsayo? At kaya po kaya nitong si Mark Magsayo talunin ng isang Naoya Inoue kung sila ay magkakaharap? At para masaksihan nyo po ang kanilang mga nagdaan na laban mga idol, ay kaya naman po iahain ko sa inyo ang kanilang mga nagdaan na laban. At unahin na nga po natin ang nagdaan na laban nitong si The Monster Naoya Inoue, nung makaharap po nito ang 2 Division World Champion na isang Mexicanong si Luis Pantera Neri. Nagulantang si Inoue sa lakas ng suntok nitong si Neri, kaya naman ay naging mas maingat na ang Hapon sa kanyang paggalaw, na kung saan ay nakabantay na ang Hapon na ito sa paglusob nitong si Neri. Mahusay din po talaga itong si Naoya Inoue mga idol, dahil sa nagawa agad nitong makarecover sa kanyang kauna-unahang knockdown, at nagawa nga rin itong makakuha pa ng knockdown ng kanyang mapuruhan itong si Luis Neri.
Sa ikatatlo ng round mga idol ay in and out na opensa na ang ginawa nitong si Inoue na kung saan hindi na po nito hinahayaan na makagawa pa ng puntos ang kanyang kalabang si Nery. At matyaga nang binabantayan nitong si Inoue ang kanang kamao ni Nery dahil sa alam kasi nitong si Naoya Inoue na may kabigatan din talaga ang mga suntok nitong si Nery na pwedeng makapagpabago ng laban. Sa pagkakataon pong ito ay gumagamit na ng puwang itong si Inoue para sa gayon na hindi na basta-basta makapagpapatama itong si Nery na naging epektibo naman mga idol dahil sa lubos nang nahihirapan si Nery sa kung paano niya nga bang patatamaan ang hapon na kanyang kalaban. Sa ikalamang round mga idol ay nakuha na ni Inoue ang momentum at pace ng laban na kung saan ay nagawa na nitong mapatamaan si Nery ng walang kahirap-hirap. Sobrang didiin ang mga suntok ni Naoya Inoue na talag namang nayayanig ang isang Luis Nery sa tuwing ito ay natatamaan. Isang short right uppercut na sinundan agad ang diretsyong kanan ng tuluyang tumapos ng laban. Nayanig si Luis Nery sa ginawang suntok ni Inoue na kung saan hindi nito nagawang makabangon pa sa lakas ng tinanggap na suntok. Bagamat natalo ay hindi naman napunta sa wala ang nagawa nitong si Luis Nery. Dahil siya pa lang ang bukod tanging boksingero ang nakagawa na mapabagsak
ang isang Naoya Inoue. Isunod naman po natin ang nagdaan na laban ni Mark Magsayo nung makaharap din po nito ang Mexicanong si Abelar na kung saan ay naganap ang nakakagulat na knockout win nitong si Mark Magsayo. Grabe ang Magsayo na ating nasaksihan ngayon na para bang naging isang mabangis na leon na gustong-gustong makita na bumagsak ang kanyang kalaban. Hindi po natin maitatanggi na ito na yata ngayon ang pinakamabangis na Mark Magsayo na ating nakita sa kanyang buong boxing career dahil sa parabang hindi na po ito hinahapo at kalkuladong-kalkulado na po ang bawat galawan na hindi na bara-bara na kalmadong pinagmamasdan itong bawat paggalaw ng kanyang kalaban. Nakita ko rin mga idol ang bagong galaw ni Mark Magsayo na sinesetap ang kaliwat kanang jab para sa gayon ay lutuhin ang kanyang kalaban sa kung ano nga ba ang kanyang mga magiging sunod na galaw. Ito po yung klase na jab na mararamdaman mo talaga na may kabigatan kahit hindi na po sinasama sa pagbuelo ang kanyang katawan. Napakahirap na pong maipredict ang bawat paggalaw nitong si Magsayo ngayon na naging dahilan kung bakit hindi nababantayan nitong si Isaac Abelar ang mga suntok na binibitawan ni Mark Magsayo. Ngayon mga idoles, sa naging laban kasi nitong si Abelar at Magsayo ay napahagulgul po kasi ang isa sa mga Mexicanang nanood ng laban dahil sa harap-harapan kasi nitong nasaksiyan sa kung papaano nga ba bumagsak sa kanyang harapan ang boksingero na kanilang sinusuportahan. Kaya naman sabay-sabayin po natin ngayong panoorin ang knockout win na nagawa ni Magsayo na kung saan ay maaari pong mahanay ito sa magiging knockout of the year ngayong taong kasalukuyan. Magnifico Magsayo! A referee, Ivan Di. Is another one affected by the new deal with Amazon Prime. What are you going to do? So, in order to stay active, he looked for a fight, and he got one here tonight. How long will this last? I don't know. And that's a right hand from Magsayo immediately. As Canelito's in trouble. Magsayo coming out attacking, looking like the former champ that he is. Abelar's very tough, though, and he's awkward. And if he finds his legs here early, he could get himself into this fight, but Magsayo has started very fast. You boxing fans familiar with Magsayo, very good stance as you take a look. He's got good fundamentals, very quick feet, gets in and out fast, has fast hands. And is not here to get paid by the round. Magsayo in his last fight is when he lost to Brandon Figueroa, a unanimous decision. So he's lost his last two. He lost to Ray Vargas, a split decision, and Brandon Figueroa, unanimous decision. He's now moving up to 130 pounds. So there's nothing left at 126. 130 is where he wants, and next year he wants to fight for a title. So he did not just want to sit around and only fight once this year. That's why when an opportunity and spot came up on this show, said yes, check the ego, not a main event, the fourth fight of the night. He said just to get the work. What a concept. Fighters fighting, Rich. That's it. I talked to Marvin Samodio about it. What are you guys doing in this fight? And he's going, well, we're kind of testing. We're testing, you know, the new weight class, and let's see how it works and how it helps him or diminishes him. Because if he were to wait for the new Amazon Prime and PBC deal, which is rumored to be in March, it'd be a year without fighting. And you mentioned he's in his athletic prime. You want to be active. We know that Magsayo has world-class skills. Yep. I mean, he beat Gary Russell Jr. I mean, that's not an easy thing to do. He also beat the man who's in the main event tonight, Rigo Hermosillo, back in 2020. In a tougher than expected fight. Split decision. That was a good one. Canelito. He's tough. I did a telecast of Magsayo very early in his career, and there was all of that next Manny Pacquiao nonsense that was going on. Yeah. Any Filipino with calves is the next Manny Pacquiao. And Magsayo has big calves. But he's a different fighter. And they both acknowledge the low blow. Do we need a referee now?
disrespect to Ivan Guillermo. In Edinburgh. So the Canelito was no pushover. Oh, but Magsayo just connected with that left hook. So I did ask Marvin Somodio, this was scheduled for 10. How many rounds do you really expect? And, Marvin gave me the professional answer. He's like, well, we know this guy's tough. This is why we took this guy, because he's going to give us rounds. That we know that he's going to give him rounds, but we have some things to work on, things that we've adjusted in the gym at Wild Card. We want to see. And it's a great point from Marvin. You can only spar so much, and you can burn out a fighter in that way too. Well, I think those comments are true. What Marvin said, not necessarily just coach speak. Yeah, because he said, a fighter trains and trains and trains, and if there's nothing at the end that's reward, what are you really doing? You can only have them in the gym for so much. We've been around guys, once they know that they have a fight date, all of a sudden just switches up. The lady wants him to knock him out, okay. Marvin does speak English, so he understood. Good little uppercut from Magsayo inside. Shout out to everybody watching us on CBNPromotions.com, also on Fight Stars. At the top of the hour will be Adrian Corona against Idaho Benitez. Saludos a toda la gente que nos está mirando en México, esperando la pelea de Idaho. Hey, Magsayo getting hit a little bit. And you see Magsayo's trunks. He has the Manny Pacquiao logo and MP Promotions logo, and it says Viva on top. So Sean Gibbons. The Sean Gibbons logo. Got the Viva. See the hands up, which should be an eye. Avalar, you see his toughness here. Yes. He's strong and a little bit awkward. Canelito, he's got the solar system on his back, I think. Oh, uppercut from Magsayo. He does boast an excellent uppercut. Yes, he does. Nice guy. First time I ever met him, saw him in the back. I'm really looking forward to calling your fight. I'm a big fan of yours because he's always in an action-packed fight. You're seeing the wrinkles, the levels between a championship fighter and a good, solid fighter in Isaac Avelar. Looked great yesterday because he woke up in the morning the day of the weigh-in and he knew he didn't have to make weight, Third round. Wow. He attacks and the knockdown happens early in the third. That was a tremendous combination. There must have been 5 punches there. And Magsayo knocks down Avelar, who just shakes his head, tries to crack his neck. Baby Janelle watching in Corona, looking at Mark Magsayo, trying to get a knockout here in the third. La Casa de Arces is ready. Canelito from Aguascalientes. He's tough, though. He's been down this road before. Magsayo just flew in there throwing punches. He's attacking. Canelito needs to move. Not eat punches like he is right now. Oh, from Magsayo. And Canelito answers with the left. This dude is tough. He does not want to trade with Mark Magsayo. Oh, a huge KO! Magsayo has knocked out Canelito on a huge uppercut, immediately called off. Wow! As you take a look at Avelar on the canvas, he just got cold cocked by that shot. Just one big, tremendous shot.
Wow, immediately called off. The doctors are there. 2 doctors are ringside. They're telling Canelito, who's trying to get up, and they're calling the paramedics. Ngayon ay ano sa tingin nyo mga idol? Sino kaya ang mananalo kung maglalaban na itong si Magsayo at Inoue? Uubara kaya itong sina Uya Inoue para durugin ang pinakamalakas natin na kababayan dito sa featherweight division? O muli na naman tayong uuwi na luwaan sa mga kamay ng hapon na ito? To the change in direction that he took, He just dropped the complete